wala kahit anumang sandata makapagpapatibay sa bansa paggamit ng sariling wika, ang ating tanging tanikala. Malaya na tayong mga Pilipino sa mga alipin ng ibang bansa. Masasabi na natin ganap na ang ating pagkabansang Pilipino. May sarili na tayong watawat, mayroon rin pambansang awit, at mayroon pang pambansang wika, ang wikang Filipino. Wikang Filipino, ginagamit ba ito? Hindi naingit sa ating kaalaman na halos wikang Ingles na ang nagmamanipula nitong ating bansa. Hindi ba't natatawag na malaya ang isang bansa kapag ginagamit ang sariling wika? Nawawalan ng kabuluhan ang wikang pambansa kapag hindi naman ginagamit sa lipunan, sa paaralan at maging sa pamahalaan. Sa kalagayan ngayon ng mga bagay-bagay sa ating bansa at sa sistema ng ating edukasyon, lumilitaw na tila wala ba tayong wikang sarili sapagkat nagpapamanipula tayo sa mga wikang banyaga. Sinasabing wika ang sagisag ng pagkalahi, tatak ng isang bansang malaya. Ang mga bansang malaya ay yaong gumagamit sa sariling wika. Sa wikang Filipino na ipakikilala ang lahing pagka-Pilipino. Larawan ito ng pagiging matapang, matatag at makatarungan ng mga Pilipino. Ating ibalik sa panahon ng ating mga bayani. Kanilang ipinaglaban ng ating bansa sa mga pananakot ng mga mapang-aping mga dayuhan. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para lamang makulagpas tayo sa mga manlolokong dayuhan. At ang Filipino ay ginamit bilang simbolo na isa na tayong malayang bansa. Sinasabing kapag walang wika, walang kultura. At kapag walang kultura, walang wika. Kultura ang kabuuan ng paniniwala at lahat ng kaugalian ng mga tao. Kung kaya't kultura ang pinanggagalingan ng wika. Wika ang nagiging medium para maipahayag ang kultura ng isang pangkat ng mga tao. Ito ang paraan para mapayabong o mapaunlad ang kultura. Sinasabing wika ang matibay na tanikala sa pagkakaisa ng isang bansa. Kung sariling wika ang ginagamit sa ating bansa, mawawala ang communication gap sa pagitan ng masa ng mga nagsasalita sa sariling wika at mga pinuno na nagsasalita sa wikang Ingles. Sa ganito, tayong mga Pilipino'y lagi nang kikilos at gagawa na parang isang tao sa paghahanap ng kaunlaran, kadakilaan at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng ating wika, nagkakaintindihan tayo. Dito tayo nagkakaisa at nagtutulungan. Kapag nagkakaunawaan, magkakaroon ng kaunlaran itong ating bansa. Aanhin natin ang wikang dayuhan kung ilan lamang sa atin ang nakakaintindi. Hindi ba't ang pagiging makabuluhan ng isang wika ay yaong naiintindihan, nagagamit at napakikinabangan ng lahat? Oo, at wikang Ingles ang ginagamit sa pandaigdigang kalakaran. At ito'y hindi natin may wawalang bahala lang. Hindi rin naman masama ang panghihiram dahil nakatutulong ito na mapanatiling buhay ang isang wika. Nagiging medium ito sa pagkomunikasyon natin sa ibang bansa. Ngunit paano kaya kung ang wikang Filipino ang ginamit natin sa mga panayam, pakikipag-ugnayan at pakikialubilo sa kapwa? Hindi ba't mas mainam dahil naiintindihan ito ng lahat ng tao sa Pilipinas? At kung gamitin kaya
Wikang Pilipino ang sentro ng Pilipinas na pinanggagalingan ng lakas para mapatatag ang ating bansa. Ito ang bumibigkis sa mga Pilipino upang magkaisa para sa ikauunlad nitong ating bansa. Wika, sagisag ng kabansaan, sagisag ng kalayaan, sagisag ng karangalan, susi sa pagkakaunawaan, tungo sa kaunlaran nitong ating lupang tinubuan. Wika ni Farah Grace Jimena. Maraming salamat, Binibining Maraya, sa isang napakagaling na